Paalam umaga po sa bawat isa. Kanina pa nga po yun eh. Sinabi ko na po yun kay teacher. May wire yan ang ground. Hindi ko na sa harap. Ayan, Hindi ko din po alam. Baka speaker dun eh. Hallelujah. Hallelujah. Po, sa mapagpalang umaga po, muli sa bawat isa. Excited po tayo sa ating meron po tayong pag-aaralan. Ito ay talaga po araw-araw na po natin nangyayari. Tingnan po natin. So ngayon, paano ba tayo response sa buhay po natin ngayon? Talagang Okay na yung boundary. yung response po kasal natin sa buhay natin ngayon bilang buhay mananampalataya ay hindi na po bago. Hindi na bago. Kumbaga, nangyari na po. May Dati pa. Ngayon po, Hindi po bukas yung isang bago ako mag-start, ano ang inyong napapansin sa buhay natin ngayon? Ito sa buong nangyayari, yung cycle ng buhay natin ngayon, ano yung nararanasan natin, ano yung kalagayan natin sa buhay natin palagi. Diba? Araw-araw yan. Hindi ba natin public ay talagang napapansin tayo. Bakit? Bakit? Laging gano'n. Bakit? Parang ano kasi, sadyang minsan ang nangyayari, humahantong tayo sa binabaliwala na lang natin. Bahala na ang Panginoon bilang mananampalataya. Pero pag sagot ng response ng nasa flesh tayo, ibang response po yun. Di ba po? Ibang response. So ngayon, paano natin ngayon iintindihin ang buhay? Ngayon, bilang kasi ang ating pag-aaral po ngayon ay may pa-isay pa. Yan. Ayan po ay reflection on the monotonous round of life. Monotonous round of life. Ano ibig sabihin? Bago sa pandinig niyo yan, no? Ano ibig sabihin ng monotonous? Yan po ay walang pagbabago. Yun at yun pa rin. Ngayon, sa may minuto po na ito natin wala po pagbabago talaga. Di ba? Kung ating mapapansin, walang bago. Anong nangyayari sa atin sa umaga? Gigising, kakain, iinit ng kape, tapos maligo, magbihis, ready ang mga bata, papasok sa school, di ba? Punta sa work, ako. Tapos uuwi na naman. Tapos kumain, matulog, tapos magbayad din siyempre ng mga ating mga due dates. Tapos siyempre, minsan sa atin, bilang gusto na rin natin mag-explore sa ibang mga bagay. Gusto din ng maranasan yung mga ibang bagay, di ba po? Pero, ano ba ang napapansin doon sa value na yun? Yung value, yung doon ngayon. Kasi po si Haring Solomon, ito po ay sulat po ni Haring Solomon. Yung ating pagbubulay-bulayan ngayon, mapapaisip ka talaga, ano yung makikita natin? Kasi si Solomon po ay sinaliksik niya po ang totoong meaning ng buhay. Sinubukan niya hanggang sa makahanap siya ng bawat kasagutan. Ano yun? Kasi si Solomon ay sobrang yaman. Sobrang naranasan niya na lahat ng pagpapala. Ngayon, ano yung gusto niya mahanap yung sagot dun sa routine ng buhay natin. Ano yung routine na yun? Yung routine na yun, naranasan niya lahat. Pero, hindi pa rin niya magets ang paraan ng Panginoong Diyos kasi destiny na ni Lord yun eh. Kumbaga, hindi niya pa rin talaga magets. Ginawa ko ng lahat. Tingnan natin. Sa Book of Ecclesiastes mamaya, konti lang. Kasi ang Ecclesiastes sa chapter 1, hanapin nyo na ngayon, Ecclesiastes chapter 1, sa ibang version po kasi dati, ay Kohelet ang tawag sa kanya. Pero ngayon, on the modern world, modern version ng ating mga Bible, ay preacher ang tawag sa kanya kay Solomon.
Kaya sinulat ni Solomon ang Book of Ecclesiastes, ito rin ay muli niyang pangako sa Panginoon. That time kasi talaga, si Solomon ay nandun siya sa reflection ng buhay na niya. Kumantong na siya dun sa mga reflection ng buhay niya. So, ibig sabihin, ang Ecclesiastes po ay na ang book po na ito, nais niya po tayong magabayan dun sa patibong at panganib ng buhay natin. The Book of Mga Ngaral. Kaya ibig sabihin, sa Ecclesiastes yan, sa English, sa Tagalog, Mga Ngaral. Ngayon, ang sabi niya, ay sinulat niya ito para tayo'y magabayan sa totoong patibong at panganib ng buhay. Actually, ito rin ay ang book na ito ay may covenant may covenant po si Solomon that time na nagtanong kasi siya sa yung covenant kasi niya dati kasi humantong siya sa idolatry. Humantong po si Solomon doon sa idolatry time niya. Ngayon, yung covenant na yan niya kay Lord, yung wisdom po kasi na iginawad sa kanya ay walang makakapantay sa nauna at doon sa mga susunod pa. Take note of that. Yung wisdom na ginawad ko, wala nang makakapantay doon kay Solomon. Kasi pangako na yan, covenant niya na yun. Ngayon, ultimately, kaya sinulat ang mga ngaral dahil tayong minsan na tao ay disconnected po sa ating Creator. Na-disconnect po tayo. Ipinakita po kasi, take note po ulit, ipinakita ni Solomon ang buhay na natural. Means po, nakakulong lang tayo dun sa unstable interest. Take note ha, nakakulong po tayo dun sa unstable interest o naglalahong pleasure of life and satisfactions or tinatawag na only under the sun. Nasa silong lang tayo ng araw. Kumbaga po, ang yung natural man kasi, aware yan, ay hindi po siya aware at hindi sang-ayon doon sa will ni Lord na kumbaga, yung kasagutan kasi ay matatagpuan lang po from above. Di ba po? But in compare po sa spiritual man, pag spiritual man kasi na tinatawag ay with Christ po yan. They soar like eagles. Lilipad sila parang agila. Hindi mapapagod sila lalakad, ngunit hindi manghihina. Yan ang pangako. Yun yung spiritual man. Ngunit, sabi nga, aware. Kasi ang spiritual man ay conscious po lagi sa presence ni Lord. Conscious siya lagi. And ngayon po, as we approach po sa ating passage, medyo mahaba ang ating ang ating passage ngayon. Kung sa Pinoy Bible version, ayan ang title dyan. Mahirap maintindihan ang buhay. Ganyan ba ang tanong natin sa ating buhay ngayon? Kaibigan, kapatid, totoo yan. Mahirap talaga intindihin ng buhay. Sabi niya, ito ang matinding pinag-iisipan ng teacher na anak ni David at hari ng Jerusalem. Sabi ng teacher, sobrang hirap, lahat ay parang mystery, sobrang hirap mag-gets. Ano ba ang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho, pinagpapaguran sa mundong ito? Or, natapos ang isang generation at nagkaroon ulit ng bago. Pero forever na di nagbabago ang mundo. Sumikat ang araw at lumulubog din. Tapos, nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Verse 6. Umiihip ang hangin pa-south at bumabalik sa north. Paikot-ikot lang ang hangin at sa mga dinaanan nito at bumabalik din. Lahat ng agos sa ilog ay ng ilog sa dagat papunta pero hindi yun napupuno. Sa lugar kung saan ang mga ilog nag-upisa, doon sila ulit aagos. Diba? Lahat ng bagay di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Walang katapusan ang pwedeng makita ng mata at walang katapusan ang pwedeng marinig ng tenga. Ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. Kaya sabi kanina, walang bago. Monotonous, pabago-bago, walang pagbabago. At kung nagawa na, yun pa din ang gagawin. Walang bago sa mundo. So, kaya sabi natin siguro, ay bago to, hindi.
Nangyari na po yan. May bagay pa ba na magsasabing, tingnan mo, bago ito. Noon pa man, andyan na yan, mula pa noong unang panahon. Hindi naaalala ang mga dating nabuhay at ang mga pinanganak pa lang, di din maalala ng mga susunod sa kanila. Ang maraming, grabe yung reflection talaga ni Solomon. Ano talaga, hindi siya, sabi niya nga dyan, kung iisipin natin yan, depressed. Parang depressed siya sa kabilang side. Pero, tingnan po natin, paano ang tinuturo dyan? May pinapakita kasi dyan na minsan may pag-aalinlangan kasi tayo at negative na pag-iisip dun sa faith natin na ating pinanggagalingan. Di ba? Madami ang tanong na na-comfort din dito sa Book of sabi ko kanina, Book of Wisdom din po ang Ecclesiastes. Kasi sabi nga, na-discover nila ang Bible na nagpapakita ng mga nakaka-depress na pag-iisip. Yan, depressed si Solomon. Hindi nga niya kasi maintindihan ang title. Pero ang ultimate goal po talaga ng mga ngaral, ibahagi ang offer din ng pag-asa sa Diyos. At talagang nagbibigay ng mas magandang meaning ng buhay. Talaga po, totoo. Dahil si Solomon ay ginawa niya ng lahat. Kausapin ng mga halaman, magkaroon ng 1,000 asawa. Pero ang tungo niya sa buhay, di niya pa rin magets. Di ba? Ang gulo niya. Di ba? Ngayon, ito po. Ito, living under the sun is given meaning when we live our lives in God. Amen po ba tayo dyan? Amen po ba? Amen. Parang hina. Amen po ba? Amen. So ito, ang katotohanan. Living under the sun ay mabibigyan lang daw po ito ng totoong meaning kung ang bawat ginagawa natin ay namumuhay tayo kasama ang Panginoon. Amen po ba? Sa verse 2, kung ating titignan yung verse 2 ha, anong sabi niyan? Sabi ni Solomon, vanity of vanities. Ibig sabihin, means po, all that is done without God guidance is vanity. Take note ha? Sabi nga na, without meaning, kapag pag wala si Lord sa atin, vanity daw po. Vanity of vanities. Walang saysay or without meaning. Futile din po. Walang saysay. Meaningless. Para lang usok na nawawala na natatangay ng hangin. Sa ibang ano po kasi ibig sabihin po dyan ay quickly passing. Ang bilis lang mawala. Para lang siyang hininga yung buhay natin. Take note po kasi napakaikli po ng buhay natin. Hininga lang daw po. Sa iba naman daw po, breath or vapor. And ultimately po, ang gustong iparealize ni Solomon dito, tayo ay panandalian lamang talaga sa buhay natin. Sandali lang tayo. Na dapat daw po, ang buhay natin ngayon, tingnan po ninanamnam natin at ini-enjoy. Dapat po talaga. Namnamin na natin ng gusto to the max. Kasi talagang wala para lang tayong hininga. Hininga lang po ang buhay natin at mawawala quickly passing. Sa verse 3, tingnan niyo po. Ngayon, ano po ang response natin dito sa tanong na yan? Living under the sun is given meaning when we live our lives in God. Ano po ba ang napapala natin sa ating pagpapagal? Dito ba? Sa paghahanap buhay natin, ano yung profit natin, ano yung nakikin natin? Siyempre, yung pagkain natin, oo. Pero, kasi yung nais kasi talaga ni Solomon na ipaitindi dito sa atin, dapat daw po, yung sapat na pakinabang natin ang siyang mangyari. Nagagets po ba natin? Living under the sun, pero yung pakinabang dapat na kukuha natin ay yung sapat na pakinabang ng pleasures of life. Hindi yung pleasures of flesh natin. Kumbaga po, sabi nga, yung ating labor, di ba, nagpapagapagod talaga tayo nag-overtime pa nga tayo kung kailangan maghahabol tayo. Pero sabi nga niya, all activities under the sun or under heaven, ibig sabihin kasi yan, under heaven. Ibig sabihin, nandito tayo sa under the sun and under heaven. Andun tayo. Andito tayo ngayon sa kalagayan natin, which is under heaven. Sabi ko, tignan nyo sa Ecclesiastes verse 13, 1:13. Siniyasat ko na at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa mundo. Sa buong mundo. Sa buong mundo, take note. At nakita ko ang tao ay tinalaga ng Diyos sa matinding
paghihirap. Napakaano? Ganun ba talaga? Ngayon? Totoo. Kasi, ano sa'yo eh, yan ang reflection ni Solomon. Nakuha niya na lahat, pero ang itinalaga na ng Diyos. Verse 13 po, chapter 1. Tingnan niyo para makita niyo lang ng Ecclesiastes 1. Matindi, tinalaga na ng Diyos. Sa chapter 2 and 3, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak, sa loob-loob ko. Ito na ang pinakamainam na dapat kong gawin, ay gawin ng tao sa maikling panahon ilalagi niya sa mundong ito. Sa ano yun chapter 2:3 ng Ecclesiastes. Sa chapter 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. At talagang ang punto po ni Solomon dito ay pointless. Walang kabuluhan daw po ang buhay dahil ito ay quickly passing, madaling nawawala. Dapat daw po yung wise understand natin ay paano natin bigyan ng true value of life natin. Kasi nga, it will pass quickly. Maiksi lang po talaga ang buhay natin. Kaya ngayon yung pilit na pinapaintindi, nakamit ko ng lahat eh. Nagawa ko ng lahat. Di ba po? So ngayon, yan tandaan po natin, living under the sun is given meaning when we live our lives in God. Ngayon po, yung una kong puntos, ang ating pagpapagal sa ilalim ng araw. Makikita natin yan sa verse 4 to 8. Una dyan, sabi dyan, diba? Sa verse 4, patuloy ang pagpapalit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Amen naman po, di ba? Tapos sa verse 11, hindi na naalala ang mga nauna at nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ibig lang sabihin po ni Solomon dito, generation to generation. From generation natin, yung mga anak natin, susunod ulit na generation. Yun po ang talagang ano yan. Bawat henerasyon po kasi ay hindi special or mas greater ka. Hindi. Nangyari na po. Natapos na rin. Or masabi natin, mahusay kayo sa henerasyon ng bago at nakalipas. Kahit na ang pinakadakila at pinakakilalang henerasyon ay tuluyang nakakalimutan. Di ba? Ibig sabihin yung mga big celebrities natin, di ba? Sa showbiz. Di ba? Nakakalimutan yan. Kahit na gaano pa siya kasikat, makakalimutan at makakalimutan. Kahit na, ano yan, talagang tuluyang makakalimutan. Totoo naman, ba? Maski, kahit anong individual, para lang itong man as grass. Ito, di ba, yung damo, ang bilis, ang paarawan lang ng sobrang init, yan, wala na. Ganun lang po tayo. Ganun lang ang buhay po natin. Para lang tayong damo. Nakakainin ng kabayo. Di ba? Sa verse 5, ay verse 5 to 7, sabi diyan, living under the sun, the wind and the rivers, sabi niya, paikot-ikot, ang paikot ng kalikasan, di ba? Na paglikha ay nagpapatunay na ang buhay natin ay pansamantala, di ba? Yung sun, lulubog, lilitaw, yung wind, iikot-ikot sa saan, yung river, agos lang ng agos, paulit-ulit lang, walang pagbabago, di ba po? Ang araw ay sumisikat, lumulubog, anuman ang nabubuhay at namamatay, magpapatuloy, kahit nawala na tayo, di ba? Magpapatuloy. At sa uli, na ang mundo pala ay hindi umiikot lang sa atin. Na-realize na ba natin yun? Hindi rin talaga ikot sa atin. Wala tayo. Ang mga ilog at dagat ay nagpapakita na walang anumang kasiyahan. Kumbaga, parang tayo lang daw ay wala pang sa buhay siguro natin itong nais ng ano eh. Kumbaga, parang tayo lang po ay walang contentment, walang kasiyahan, hindi kontento, walang satisfaction. Gaano man kalaki ang daloy ng ilog sa dagat, hindi ito napupuno. Imagine niyo yun? Di ba pag umuulan, lahat ng tubig pupunta rin sa dagat, bakit hindi napupuno? Kaya nga, cycle eh, ang ginawa ng Lord. Napaka-creative talaga ng Lord. Hindi natin talaga ma-imagine. Ilang araw umuulan tapos pupunta sa dagat, sa ilog pwede napupuno kasi nababaha tayo eh. Pero yung dagat, bakit hindi napupuno? Imagine natin. Ba? Sa verse 8, sabi diyan,
Makikita natin ang kalikasan ay ebidensya ng ating pagpapagal. Diba? Nauuwi lang sa kawalang kasiyahan. Ganon din po ba tayo? Nakuha na natin, alam ba, bagong gadgets, bagong cellphone, bagong TV. Lahat. Kasiyahan ba tayo after a day or after a week? Wala na. Ganun lang po ang buhay. Pinaparealize sa atin ng Solomon, Haring Solomon. Ganun po talaga kaikli. Ang lahat ng bagay ay nakakabagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Lahat po ng bagay sa atin ay full of labor. Amen? Di ba lahat ng gusto natin makamit, paghihirapan natin? Di ba po? Tama po ba? Amen. Lahat ng resources na meron tayo ay galing sa pagpapagal. Di ba? Kumbaga, po, temporal things lang lahat talaga. Sabi po, ang mata natin kasi ay hindi na po kontento. Not satisfied. Doon tayo bagsak lahat. Uy, gusto ko yun. Siya lang meron. Mata yun. Bakit kaya siya lang ganun? Ganun ang buhay natin. Kaibigan kapatid. Hindi talaga tayo mapakali. Meron na nga tayo, hindi pa rin tayo mapakali. Amen po tayo dyan? Diba? Ay, talagang gusto mo pa rin ng bago. Gusto mo pa rin nung angatan mo siya. Ganun tayo eh. Level natin yan eh. Yan yung faith po natin. Meron kung gusto talagang aral na gusto ipakita si Solomon dito. Sabi diyan, di ba? Ang sabi sa 4:8. Ang isang taong nag-iisa sa buhay, walang kaibigan, ni kamag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho, wala siyang kasiyahan. Hindi siya natanong sa sarili kung kanino mauwi ang kanyang pinagpaguran. Totoo, di ba? Hindi na talaga. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserableng pamumuhay. Di ba po? Sa chapter 5:10, ano sabi yan? Ang gahaman ng salapi ay walang kasiyahan at sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Sabi sa Proverbs 27:20, ang nasa tao ay walang katapusan tulad ng libigang laging naghihintay. Di ba po? Proverbs 27:20. Ang nasa tao ay walang katapusan tulad ng libigang laging naghihintay. Di ba? Ayan po, ang ibig sabihin niyan, dahil sa Proverbs na yan, insatiable appetite. Ibig sabihin, walang kabusugan. Nabusog ba tayo sa pagpapala? Hindi. Gusto pa rin natin ng bago. Amen po ba? Wala. Nature kasi natin yan eh. Nature talaga natin. Kaya nga, masasabi natin, yung pagpapagal natin ay weariness. Nakakapagod. Amen? Napapagod na po ba kayo? Pagod na po ba tayo? Ha? Pagod na ba tayo? Weh. Di nga. Totoo yan. Pero alam niyo po, may encourage tayo ngayon. Ang turo ni Solomon ay talagang reflection. Yung buhay natin na kinalalagyan. Ang hirap intindihin. Hindi nga niya mag-gets eh. Baka sa kanya na lahat ng talino, hindi niya pa rin mag-gets. Diba? Ang hirap. Diba? Sa ito na. Kung sila po ito ha? Ganito siya. Paki-next mo. Ayan, okay. Walang bago, eto na tayo ngayon. Sa verse 9 po tayo. Walang bago sa ilalim ng araw or under the sun. Sa palagay mo or natin, iniisip na tayo ay special. Ganyan ba tayo? Special ba tayo? Or special? Or kayo nakaisip na na? Diba? Sabi ni Haring Solomon, walang pagbabago. Walang pagbabago yan. From generation to generation, under the sun, nothing new. Ika nga, walang bago. Dapat nating maunawaan na ang buhay na sa ilalim ng araw ay, eto ngayon yung kailangan natin ulihin.
ito ay paano natin makikita kung ano ito. Ang gulo, di ba? Paano natin titignan kung ano ito, yung buhay natin na kinalalagyan? Paano natin siya titignan? Ibig sabihin, how to respond in life and how to approach this life na ating inaano ngayon, inaangkin. Paano natin nire-response yan ng tama na para sa Panginoon? Di ba po? Ang hirap. Hindi natin yan na-response ng tama at ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, ang kasiyahan ay nakasalalay lang daw. May time. Ang kasiyahan natin ay nakasalalay sa pananaw sa mundo. Di ba po? Doon tayo nagre-response, hindi doon sa response natin na gusto ng Panginoon sa atin. Lagi pong ganon. Di ba? Tingnan niyo po yung ano dyan. Chapter 2:12. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang ng mga nauna sa kanya. Chapter 2:12 ba? Chapter 2:12 na Ecclesiastes, tingnan nyo. Tinimbang kong mabuti ang karunungan. Ito ha, tingnan ha. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at kamangmangan. So si Solomon talaga kabaliwan, karunungan, tinimbang niya na lahat eh. Ano sabi niya? Sinubukan niya na lahat eh. So lahat, sabi niya sa chapter 3:15, lahat ng mangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang pangyayari. Ginawa po talaga ito ng Diyos na paulit-ulit ang mangyayari. So tingnan mo, ayan po yung confirmation dyan. Ginawa na ng Diyos eh. Kaya, walang pagbabago. Yun at yun pa rin. So ngayon, sabi, dahil nabanggit dito yung special kanina dyan, nabanggit yung special, minsan po kasi tayo ay feeling natin magaling tayo. Amen po ba? Feeling po na talaga. Ganyan po talaga tayo. Nature na natin yan. Magaling tayo. Magaling tayong tagapamagitan or minsan naisip natin, mas marunong tayo sa mga naunang henerasyon. Ganyan naman tayo. Ibig sabihin nito ha, take note sa mga kabataan. Diba? Sabi ay, hindi naman kayo ganyan dati eh. Iba na yung generation namin, Gen Z na kami ngayon. Diba? Pero, nangyari na yan. Alam niyo po ba? Naisip tayo, lalo yung mga Gen Z ngayon, sabi, parang feeling talaga nila mas magaling na sila eh. Pero hindi eh. Hindi yan ang, ano niya eh. Naisip na nila, sila yung pinakamahusay, alalahanin natin. Tignan natin sa Ecclesiastes 16. Kung meron man, kung anong meron ngayon, na-decide na dati pa. Ecclesiastes 16 ha. Kung anong meron ngayon, na-decide na dati pa. Take note ha. At sa panahon ngayon, panahon po ngayon kasi kapag nakipagtalo ka sa alam mong mas malakas sa'yo, hindi ka talaga mananalo. Yan ang realidad ng buhay po natin. At sa ngayon po, masyado na rin po tayong advanced when it comes to technology. But still, pinapaalala pa rin ang picture na we are still sinful and selfish. Ganun pa rin po ba tayo? Sinful pa? Oo. Pero sinless dapat. Hindi sinful ha. Sinless pa, bawas yung kasalanan natin. Hindi siya pupuno. Hindi niya buumapaw yung kasalanan. Sinless pa dapat talaga tayo. At hindi rin po selfish. Kahit na mas advanced tayo, we are still going to war. Ibig sabihin, di ba? Advanced technology, tingnan nyo ang ginagawa. Nuke, missile, advanced yan. Pero nga, minsan nga, yung war nga, nasa bahay pa. Di ba? Totoo po ba yan? Yung war nasa bahay? Ba? Amen po ba tayo? Ba't walang umiimik? Totoo siguro kasi hindi kayo nagsasalita. Yung war nasa bahay, di ba? Anong war kaya? World War? World War III? No. So ngayon, pero ang totoong war po ngayon, ang tinutukoy po ni Solomon dito, kasi yung sa sarili niya, yung totoong war dyan, ay kalaban natin ang sarili. Which is mahirap nating i-manage. Tignan ta sa mga kabataan ha. Ang pinakamahirap na kalaban na sa ating sarili ay pinipilit natin kung ano yung gusto natin. Amen po ba? Amen. Naku, dami na amen. Totoo siguro talaga. We are still divided dahil lamang po sa mga
pinaglalabang prinsipyo ng buhay natin. Pinaglalaban natin, which is di naman yung kalooban ni Lord. Amen po ba? Kabataan? Sabi nga po, namumuhay daw po tayo na dito sa mundo na inaalis. Ito yung take note dyan We are living under the sun. Ito ngayon namumuhay daw po tayo dito sa mundo na inaalis. Or inaalis ang meaning, patungo, or patungkol na dapat para sa Panginoon. Which is danger. Sana po wag po tayo mamuhay sa ganyan. Wag po tayo paano sa fallen world na ito. Kasi nga, we are still divided dahil lamang sa mga pinaglalabang prinsipyo. Totoo yan. Nangyayari na yan. Kitang-kita yan kahit sa bahay. We are in the fallen world, under the sun. Wala pong presidente. Ito take note. Wala pong presidente na magdadala ng bago sa lamesa. Nangyari na lahat. Wala rin pong impensyon na makabago para maligtas sa kamatayan. Meron na ba? Wala pa rin. Mamamatay tayo. Yan ang reality. Wala. We all die under the sun. Without God, we are nothing special. Kaya nga dyan, iniisip na natin na tayo ay special. Hindi po. Sabi ka, pinaglalaban natin. Gusto natin. We are nothing special. Nothing special po. Under the sun, without God, we are nothing special. Nagiging precious lamang po tayo once we do the will of God. Diba? Sundin ang kalooban ng Diyos, hindi yung maling pinaglalaban mo. Nandun tayo. Lagi na lang yung maling pinaglalaban mo. Hindi naman yung dapat. Diba po? Sa verse 10 to 11, matatapos na po tayo. Ang sabi dyan, madaling makalimot. Totoo ba yan? Nalimot na po ba natin yung mga past natin? Nung nasaktan po tayo, gano'n? Masakit po ba? Madaling makalimot. Totoo yan. Mas maigi na ang kalimutan natin yon, yung mga past natin. Which is, eto tayo, doon tayo sa positive na paglimot. Amen po ba? Amen. Ang nais na ipaalam sa atin ni Solomon po dito ay kung meron mang lumilitaw na may bagong bagay na nangyayari paminsan-minsan, ito po ay sa kadahilan ng may klipo talaga ang ala-ala ng tao. Kung usaping kamatayan po kasi, ito ay talagang reality na eh. Hindi na natin pwedeng iwasan ito. Di ba po? Sabi nga po, napakadali nating nakakalimutan ang mga nauna sa atin. Amen? Totoo yan. Maalala mo lang siya kung meron kang nakitang picture, may naalala mo lang siya kung nakita mo sa memories mo. Ganun naman eh. Diba? At sabi nga dito, makakalimutan din daw po tayo. Makakalimutan din tayo, madali tayo makalimot bilang tao. Iyon ang dahilan kung bakit madalas tayong magkaroon ng cycle of life. Kaya nga monotonous eh. Madalas tayong magkaroon ng pag-uulit. Kaya nauulit from generation to generation. Yung ilog na umagas, tuloy-tuloy lang. Ganun lang yun. Paikot-ikot lang talaga. Diba? Nakalimutan natin ang mga nakaraan. And guess what? Makakalimutan din tayo ng mga susunod na henerasyon. Walang exempted po dito. Patuloy ang kasaysayan. Ang tanong, saan natin ito ilalagay? Saan natin ilalagay ngayon yan? Tandaan po natin, walang bago sa ilalim ng araw. Ngayon, this is the question to the Father. Patapos na po tayo. Ibig sabihin dyan, yung question to Father natin yan, yung pag-isipan natin, saan tayo namumuhunan ngayon? Sa ilalim ng araw o sa ibabaw ng araw? Saan? Pag-isipan natin maigi yan. Dahil si Solomon po, ayan ang pabigat niyang question. Saan ka mamumuhunan? At sa ilalim ng araw. Ibig sabihin, ilalim ng araw dito sa lupa. Under heaven, yun yung ibabaw ng araw. Which is with Christ. Ngayon po, sa aking conclusion, ang ating conclusion, not
everything is in our control. Amen po ba? Amen na amen tayo dyan. Hindi natin control ang lahat ng bagay. But, we do have control over how we react to them and what we choose to do next with our life. Amen ba? Amen. Ang mabigat talagang ano na to eh, ano ni Solomon, talagang hindi natin talagang, si Lord lang ang ultimo, heavens and earth ay control niya. Sa kanyang mga kamay. Pero ang tanong, do we still do things more worth for ourselves, upon ourselves? Ginagawa pa rin ba natin ang mga bagay upang magdagdag ng higit sa halaga sa ating sarili? Yun ba ang ginagawa natin, kama kung hindi? Kaya nga pag-isipan natin maigi ang buhay. Or, we do things to know Christ who is infinite worth. Ginagawa po ba natin yon? Or gumagawa tayo ng mga bagay para mas makilala si Kristo na walang katapusang halaga. Take note po doon. Gumagawa tayo lahat ng bagay under the sun, at yung bagay na yon ay upang para mas makilala natin si Kristo na walang katapusang halaga. Amen po ba? Sa Diyos po ang papuri.